Good evening po. Buksan po natin ating mga Bible sa Ephesians chapter 4, verse number 29. At pag nakita na po natin si Amen, basahin po natin ang salita ng Diyos ng sabay-sabay. Ephesians chapter 4, verse number 29 hanggang matapos po ang chapter. All together, ready now? Read. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Father in heaven, as we explore, dig your word, as we read it, as we explain it, as we study your word, we pray that the Holy Spirit will guide us, Lord, and may you bless us tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good evening po at makakaupo na po tayong lahat. Tayo mga Pilipino minsan, wala tayong preno sa mga sinasabi natin. Kumbaga, hindi natin napapansin unintentionally dahil hindi tayo careful sa mga sinasabi natin, nakakasakit na tayo ng kapwa natin. Ngunit tayong mga Kristiyano, inutusan tayo sa verse number 29 hanggang verse number 32 na ayus-ayusin natin ang ating mga pananalita, ang ating mga sinasabi, ang ating mga namumutawi, lumalabas sa ating mga bibig. Sabi ni Kristo, kung ano daw yung lumalabas sa ating bibig, yun daw yung sinasabi ng puso. Now, last time, pinag-usapan po natin, last Sunday, yung lying and then anger. And then last midweek or Wednesday, pinag-aralan naman po natin yung stealing. Na bilang mga Kristiyano, hindi na natin gagawin yung pagsisinungaling, nagagalit ng mali, nang wala sa lugar, at nagnanakaw. Pero dito sa verse number 29, medyo mahaba eh. Ilang verse to? 1, 2, 3, 4. Patungkol lang ito sa isang aspeto. Ito yung corrupt communication. Now, what do we mean by corrupt communication? Yung hindi mga magagandang pasanalita. Rotten speech. God doesn't want us to say those things. Itong mga dila natin, gamitin natin to build up others, not to tear them down. Pero kung ating paiiralin ang ating sarili, ang ating old nature, hindi mangunguna ang Holy Spirit in our life, ito po ang lalabas sa ating mga bibig. Mga hindi magagandang mga panalita. Verse number 29, let no corrupt communication. Now, hindi natin pwedeng sabihin, Pastor, hindi na yan. Wala nang ganyan sa aking bibig. No. Tayo ay, ano tawag doon? Guilty na, lalo na pag galit nga tayo, lalo na kapag nasaktan yung damdamin natin, o sa mga tinatawag natin, alam nyo yung sabi ng Bible na yung bawat lumalabas sa ating bibig, every word that man shall speak, they shall give account in the day of judgment. Bawat salita daw na namutawi sa ating bibig, huhukuman niya ng Diyos, mabuti man yan o masama. At si Jesus Christ, alam niyo ba, ang sabi ng Bible, neither guile, napakalinis, napakadalisay, napakabuti, walang kasalanan ang Panginoon Kristo. At sabi doon, neither guile found in His mouth. Yung G-U-I-L-E, anong ibig sabihin yan? Pambobola or walang kwenta. Ibig sabihin, nung namuhay si Kristo, lahat ng mga lumabas sa kanyang bibig, hindi ito walang kwenta or walang halong pambobola. Sa atin, ang daming guile, ang daming vain words na lumalabas sa ating bibig. When we say corrupt, it means stinking, rotten, worthless. Communication means word. When we say no corrupt communication, no rotten or worthless na mga salita, anong ibig sabihin nito?
corrupt. Sa naiintindihan nito, yung pagkakagamit dito sa original language, yung parang nabubulok na mga prutas at mga vegetable, gulay, rotten speech, mga bulok na salita, mga walang kwenta. It's not just offensive, kundi nagsabi ka ng bagay na walang kwenta, bulok. Magiging dahilan para makasira, magiging dahilan para anumang mga bagay. Another example, it's gossip, lies, derogatory speech, hindi nakakatulong, harsh language, or foolish jesting, hindi lang pagmumura, kundi mga walang bagay, mga walang kwenta. And then again, Jesus said, out of the abundance of heart, the mouth speaketh. At sabi ni Apostle Santiago, ni James, hindi siya apostol, no? Sabi ni Santiago, ang ating dila, pag hindi siya na-control, di ba? Para yung timon. Alam mo yung timon, bro, no? Timon. Ano sa English yun? Timon ng barko. Napakaliit, pero kaya niyang kontrolin ang napakalaking barko. O, yung manobela. Yan ang ating dila. Kaya sabi ni David, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Palagi nating naririnig, ang Diyos ay naglagay sa atin ng mga bakod sa ating mga dila, sa ating mga sasabihin, para pag-isipan natin, hindi kaagad natin sabihin. May mga tao na ganito. Sinabi ko lang kung anong nasa isip ko. Naging honest lang ako sa sarili ko. Naging honest lang ako sa inyo. Sabi ng Bible, mali yun, yung I just said what is on my mind. Hindi palaging ganon na kung anong nasa isip mo, yun ang sasabihin mo. Kailangan nating piliin. When we say good speech, it should be gracious. Now, I'm not talking about hindi natin kailangan i-rebuke ng mga mali. But again, sabi ng Bible, speak the truth in love. Sabihin mo yung katotohanan, pero sa pag-ibig. Huwag tayong gagamit ng mga derogatory speech, words, or lies, or gossip. It must be constructive. It builds up. Instructive. It teaches. Calm. Under the control of the Spirit. Remember, kapag tayo ay galit, magiging masama ito, magiging kasalanan ng ating anger kapag yung decibel, yung lakas ng ating boses nagbabago. It's not calm. It's not kalma. Hindi control ng banal na espiritu. And it should be honest. It says here, proceeded out of your mouth, wag nawa nang lumabas sa inyong mga bibig, but that which is good to the use of edifying, upang tayo ay makapag-construct, makapag-build up, that it may minister or it may give grace unto the hearers. Now, minsan, kapag alam mong wala namang saysay yung sasabihin natin, huwag na tayo magsalita. Halimbawa, sa meeting, church meeting, ilang beses ko itong naranasan, meron dyan na mga repetitive. Sinabi na nga, sinabi ulit, para lang mema. Sabi ng mga Gen Z, mema yan. Mema sabi lang. Bida-bida. Sinabi na nga inulit mo pa, para lang ma-highlights ka. Iba naman yung ini-emphasize. Minsan may mga ganong tao. In verse number 32, verse number 32, ito yung conclusion, no, ng wag na tayong magsinungaling, wag tayong magalit na sa mali, wala sa lugar, wag tayong magnanakaw, wag natin yung ating mga pananalita ay ayus-ayusin natin. It should be edifying. And in verse number 32, verse number 32, this is the summary, this is the conclusion. Apostle Paul is concluding sa mga sinabi niya mga specific. Verse number 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. My brother and sister in Christ, the Holy Spirit who dwells in us, na nasa atin, nakasama natin palagi,
si Kristo kasama ng Ama. God, Jesus Christ, siya ay nasa sa atin in the presence of the Holy Spirit. Siya yung lagi natin kasama. Nasasaktan natin lagi ang banal na Espiritu kapag nagagawa natin yung pagsisinungaling. Pag nagagawa natin na magalit na wala sa lugar, pag tayo ay nagnanakaw, at pag nagsasabi tayo ng mga walang kwentang bagay. The Holy Spirit can be grieved because He is a person, because He has emotion, and He cares about us. He indwells in us and He cares about us. If we have a bad attitude, we have corrupt communication, we steal, we lie, we get angry in the wrong way, for a wrong reason, we proceed bad things in our mouth, mga kapatid, we grieve the Holy Spirit. Kaya pag Christian ka na, hindi ka na dapat nagmumura. Amen? Baka sabihin nyo, saan sa Bible na wag na magmumura pag Christian na? Wala naman sinabi, Pastor, sa Bible, wag magsabi ng ganito. Again, in our culture, kung sa kultura natin, yung salitang ganito ay masama, wag mong sabihin because it may tear down somebody. Halimbawa, alam ba natin yung development, pinag-aralan ko yan minsan kung bakit yung mura naging mura. Diba? Halimbawa, yung letter P sa Tagalog, alam ba natin ang ibig sabihin nun? Sinasabi lang minsan meron akong nasaway na kabataan. Sabi ko, bastos na salita yan, wag mo sabihin. Kasi na-change na yung meaning. Pero ang original word niyan, ito, bastos. Ginagamit yan, hindi yan, alam niyo yung, siguro nagigets yung mga lalaki. Yung word na yon, parang ang same definition na ngayon, yung epal. Katunog. Tapos yun na yung ginagawa ng mga kabataan na sinasabi nila. Dito, pag may narinig ako niyan, sasawayin ko talaga. Hindi yan sa amin, bastos yan. At pag sinabihan ka ng ganyan, hindi basta-basta. Pero nababago na kasi yung meaning. Pero, hindi dapat tayo nagsasabi ng mga kabastusan. Dati, problema ko to Nung kabataan ako, mahilig ako sa green jokes. Pero, nung nag-asawa ako, at syempre nagkaanak, ayaw na. Siyempre, pag mga lalaki, di ba? Mga green jokes. Dapat, ang Christian din, hindi nag-green jokes. Alam naman natin yung green jokes, di ba? We hurt the Holy Spirit. And the Holy Spirit, the Bible says, look at your Bible, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Pinag-aralan natin to sa Ephesians chapter 1. When we say sealing, it means ownership, protection, and security. Huwag natin kalimutan yon. Pag meron etong selyo, may selyo ng nature spring. Okay? Ownership. May selyo, ibig sabihin, hindi pa nabuksan, protection. May selyo, security. Okay? For security. When the Holy Spirit sealed us, it means He owns us. And the Bible says, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Which is in you. Ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Meaning, the whole us, our body, soul, and spirit, pag may-ari ng Diyos, which ye are not your own, kaya hindi dapat natin ito pinababayaan. Kaya totoo yun. Pag sinabi ng doktor, wag ka na kumain ng ganito, wag ka na kumain. Tikim-tikim lang. Wag yun sobrang kain. O bawal ka na kumain ng lechon Huwag ka na kumain kasi nakaka-high blood. Tikim-tikim lang. Huwag na yung talagang kain na kain talaga dati. Pati yun. Pag inaabuso natin yung katawan natin, we grieve the Holy Spirit. Yun, pain is a gift from God. Pag may nararamdaman ka sakit, ibig sabihin there's something wrong, kailangan mong ipa-check up. Kaso nga lang, ang mga Pilipino, hindi pa rin talaga lahat open. Marami pa rin takot sa turok, marami pa rin takot sa ospital. Kasi, bahala na mamatay, hindi ko nalaman yung sakit ko. Kasi pag nagpa-check up, malaman mo daw yung sakit Yan ang mga Pinoy. But we need to take care of our body. May mga health card naman kayo, gamitin nyo. Mayroong mga benefits. Hindi tayo matakot. Bakit natin sasaktan yung nagligtas sa atin? That's why,
Napakaganda ng pagkakasulat dito eh. Ito, verse number 31. Hindi pa tapos ha. Hindi pa tapos sa huwag ka na magsisinungaling. Huwag ka na magnanakaw. Huwag ka magagalit ng wala sa lugar. Huwag ka magsasabi ng walang kwenta. Verse number 31, look at this. Let all bitterness, none of the following are to be tolerated in our lives at all. It says here, let all bitterness. Now, ito yung forms of anger eh. Itong bitterness, dahil nagalit ka, when you say bitterness, meron pa rin grudges. You're still holding it. Meron pa rin resentful sa ating puso. Meron pa rin bad taste comes to our mouth. Kapag tayo bitter, di ba? Ayan, konektado yan. Makakapagsabi ka ng corrupt communication. A man who is bitter is often sharp, cynical, cold, harsh, and unpleasant. Insane. Sino ba kausap ko kahapon? Estudyante ko. Sabi, dapat nursing na siya pero hindi siya pinag-nursing dahil merong isang personnel sa nursing department na ayaw silang pag-nursing kasi daw. Sabi ko, alam mo, ganito, bitter lang siya. Bitter lang siya. Sabi niya, oo nga sir, bitter. Yon. Alam mo, pag bitter ka, tapos, itong taong to, nakatulad mo na mas maangatan ka niya, gusto mo mas mataas ka sa kanya o gusto mo na ayaw mo siyang ma-lift up, parang harsh ka. Kaya, pasensya na minsan tayo mga nakakatanda, huwag tayo masyadong harsh sa mga bata. Minsan ako sinasabihan ko din sarili ko. Relax, iba na panahon ngayon. Kasi, di ba yung anak ko, alam mo ba nung panahon, hindi, English kasi, hirap. Do you know, when I was a grade 1, ang hirap hirap magpaliwanag. Sa anak ko, pag nagagalit ako. Grade 1, nag-iigib na kami sa balon. Yung balon, malalim, pambihira. Ano lang yun hindi yun pang-inom, kasi sasakit siya mo doon. Yung pang-inom namin, lakad kami ng 2 kilometro. Bata, grade 1. Sa bagay kasi dati, wala pa naman masyado sa sakyan. Kaya okay lang. Minsan, ganun tayo. Bitter, gusto natin, nahirapan tayo, gusto natin, nahirapan din yung anak natin. Okay? Now, pag sobra, mali. Pero hindi naman sabihin natin tinotolerate. Okay? Halimbawa, ganito. Halimbawa, ako pastor. Ilagay natin sa church setting. Andiyan pa ba yung mga kapatid? 6:30 tapos na tayo. Lagyan natin sa church setting. Tapos ako, nag-Bible school ako. Naging pastor ako. Tapos, anong pangalan ng anak mo, sister? Si Janet? John Mark? Manny? Pambira. Manny Pacquiao O si JM, someday mag-Bible school. Tapos sabihin ko sa kanya, dapat maghirap ka din katulad ng paghihirap ko. Nagets nyo? Kasi mayroong bitterness na dapat maghirap. Dapat hindi ganito. Ngayon, yung naranasan kong hirap, dapat hindi niya na yun maranasan in some sense. Kasi may ibang hirap naman sa kanya. Iba yung dealing sa kanya ni Lord. Kung paano siya ititrain. Dapat, pa-improve tayo ng pa-improve. Pa-improve na pa-improve. Kung hindi pa-improve ng pa-improve, hindi tayo nag-grow. Hindi tayo nag-grow. Another one, and wrath and anger. When we say wrath, yung temper natin. Again, anger, ito yung maling anger. Ang sabi ng Bible, alisin na natin to. Mga pagkagalit. Ang daling sabihin, Pero, isa sa pinakamasakit kung bakit tayo nagkakaroon ng nag-grudges, nagagalit tayo, yung kapag betrayal. Yung any form of betrayal. Parang pag nanood ka ng Squid Game, di ba may betrayal doon? Pero namatay naman siya, so wala nang hold ng grudges. Pero kung naranasan mo na yung betrayal, pahirap magpatawad. Itinuring mong kakampi pero kinalaban ka. So yung mga ganung pagkakataon. Pero ang sabi ng Bible, patawarin na natin.
Hayaan na natin. Mamaya, pupunta tayo dyan. Ito pa yung mga manifestation ng hindi magandang ugali. Claymore. Ano yung claymore? Ito yung, it is the cry of strife. Pagrereklamo. Palagi na lang nagrereklamo. Evil speaking. Blasphemy. Slander. Jesting. Mga pagmumura. Malice. When you say malice, any form of badness. Again, put away. Tanggalin na po natin ito. Be put away from you. Alisin na natin ito. Hubarin na natin ito. Ang Holy Spirit nawa ang manguna sa atin. And in verse number 32. Yeah. Sa wakas, tapos na natin ang chapter 4. And be ye kind one to another. Tender-hearted. Forgiving one another. Diyan tayo magtatapos. Kind. When you say kind, mabait, parang kind, mabait. Hindi. The idea here is helpful. Maging matulungin. Tender-hearted. Compassionate. To have good insights towards someone. Yung tipong, wala akong matutulong sa'yo. Halimbawa, kay brother, meron kinakaharap si Brother Brile. Wala akong matutulong sa'yo, Brother Brile. Katulad mo, wala nga din akong pera. Pero I'm rooting for you. Ano yung sabihin nun? Naniniwala ako sa'yo pag pipray kita. So, you have some good guts, good feeling para sa taong to. I will pray for you. Tender-hearted. Palagi kitang isasama sa prayer. At ito yung pinakamahirap sa lahat. I think one of the most challenging good virtues na dapat mapasa atin bilang mga Kristiyano. Ano yun? Ano yung huli? Forgiving one another. Ngayon, yung tender-hearted, yung kind, walang mga illustration eh. Okay? Walang susog. Walang backup. Pero yung forgiveness, may backup. Lord, ayoko magpatawad. Pero look at this. Forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Ang uulitin ko, mahirap magpatawad. Minsan magpe-preach ako ng about forgiveness. Specifically, yun lang yung pag-uusapan natin. Papatawarin mo ba yung hindi nanghihingi ng sorry? Kasi sabi ng Bible, dapat mag-sorry muna para patawarin mo eh. Diba? Sabi naman ng Bible, kahit hindi nag-say ng sorry, patawarin mo na. Ano ba talaga, Jesus? Pag-aaral natin yan next time. Pero, malinaw sabi ng salita ng Diyos, katulad ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon, tayo ay magpatawaran. Bawat isa, one another. We have a pattern. Tayo bilang mga followers, ang pagpapatawad ng Diyos ay undeserving. In Christ, complete and it is personal. So, I know, may mga pagkakataon sa buhay natin na binaon na natin sa limot. Okay? Pero tuwing maalala mo, galit ka pa din. May ganun ba kayo? Meron ba kayo? Kapag naaalala mo yung ginawa ng taong to, nalimutan mo na, pero nakita mo siya sa Facebook, pag scroll mo, galit ka pa din. Ang sabi ng mundo, to forgive is to forget. Diba? Pag magpatawad ka daw, makalimutan mo na. Pero let's face the reality. May mga pinatayo na hanggang ngayon hindi natin nakalimutan yung mga ginawa. Kasi wala kita sa ball. Sinabi, kalimutan mo muna bago mawar. Kasi hindi mo makalimutan. Blessing pag nakalimutan mo the Lord. Kapag sobrang nang sa'yo, pero wala yung nakalimutan mo na, mapapatano. Sabi na tawarin mo, patulad ng pagpapatawad sa inan.
So matid, nayaman, natabong, napakaganda pala ng salita. Nakokorek yung ating mga attitude. It's not just the pastor or preacher's opinion, but what the Bible says. Talagang specifically, pinatamaan yung mga bad attitudes natin. Pagmumura, communication, anger issues, stealing, lying, and all of those things. Sa chapter 5 at chapter 6, malayo-layo pa ang ating lalakarin. At nawa, mga kapatid, tayo ay na-bless ng salita ng Diyos ngayon. Let's all stand up. Let's pray. Father God in heaven, maraming salamat po sa amin pong prayer meeting tonight. Salamat po na nagpangalanan po kami sa bawah. Alahin po namin na itong mga napag-aralan po namin about anger, lying, stealing, and corrupt communication, naging dahilan po pala upang ang banal na spirito na nasa amin ay umiyak, masaktan. Patawad po. A lot of times we grieve the Holy Spirit. And dalahin ko po nawa, mga kapatid, nabigyan niyo po sila ng provision sa araw-araw, pagpalain niyo po. Gawin niyo pong yung mga anak na mga masisigla at may mga bagay po kayong inaalaw sa aming buhay. Ito po ay upang kami ay manumbalik sa inyo. Maraming salamat po. Bless niyo po kami financially, Lord. At hindi po magstay lang yung mga yaman namin sa aming sarili, kundi magamit po ito sa inyong gawain. Bless niyo po kami, aming spiritual life, aming family, ang aming pong mga source of income. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo nawa. At tulungan niyo po kami magpatawad sa lahat po ng aming mga grudges, sa lahat po ng aming wrath. Nawa po, malapalitan po ito po ng kindness, tender-hearted, and forgiving heart. Thank you. We have a follower. We have a example. And we as a follower of Jesus, ang kanyang example ay aming pong sundan. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo